Mga salaysay na ito, yung koneksyon na sa mas nakakataas. Yun ho bang kung paniniwalaan mo ang ikinekwento nitong si Bernardo? Oo, na hinahatiran si Try-Give ng cash na bahagi po ng komisyonan o kickback sa mga proyektong ito. Sinosolo ba lang niya ang pera? Sino ang kanyang patron na nangangako ang gobyerno na walang sisinuhin? Kung talagang walang sisinuhin, bakit po lumalabas na para bagang sa ngayon, parang exempted ito pong si Try-Give at si Adrian sa mga patawag lang maging ng ICI. Pero ang tanong, ipapatawag ba si Pangandaman? Agad sumagot. Ito pong mahusay na chairman po ng ICI, hindi na daw ipapatawag. Kung hindi, yung bago daw pong hinirang na DBM Secretary. Oo nga. Bakit po, Mr. Chairman Andres Reyes? Bakit? Wala bang kabuluhan? Wala bang katuturan? Kung ipatatawag niyo si Amena Pangandaman, makakasira ba sa inyong investigasyon? O may mga masisirang tao? True FM, mga kapatid, ito po lamang ha. Kahapon po ang sabi ng spokesperson po ng Malacanang, maging ni PCO Secretary Gomez, na we feel you at wag ho tayo masyadong mainip muna, maghintay po tayo sa due process. Ngayon, meron din po mga nagsasabi na, sandali lang, asan na yung mga sinasabing matatabang isda, yung mga balyena, yung mga sangkot dito na kumbaga ho, mga kapatid, mga starring talaga. Bakit nakatingin ka sa akin yung sinasabi mong balyena? Excuse me, hindi Maghunos dili ka, hindi ako kasama dyan sa flood control. Napakalaki. Oo, pagkain lang kinakain ko, di pera. Ito po mga Sila pera, sinusubo ng mga yan Ito mga kapatid, nung pong Friday, naglabas po ng balita nga from DOJ na nagsaole itong si Engineer Alcantara, ng si Boss Henry, Yes. ng 110 million pesos cash Correct. bilang bahagi po ng kanyang pagpapakita ng kanyang sinseridad na tumulong sa gobyerno. Restitution po din ang sinasabi ho dito. Ibalik po yung bahagi ng mga umano ay ninakaw. 110 million pesos. Kaya ang tanong nga na marami, kung si Henry Alcantara, na isa po lamang sa mga nasa ibaba ng DPWH, ay nakapagsauli ng 110 million cash po ito, paano pa po yung mga sinasabing mga talagang starring dito, yung mga proponents? Ngayon mga kapatid, ito lang po sa nagdaang pong mga pagdinig ng Senado, meron pong isang pangalan na lumutang. Ang pangalan niya po ay si Yusek Try-Give Olaivar ng DepEd. Bukas po ang aming programa para sa kanyang panig at maging sa mga mababanggit pong pangalan sa ating pong babasahin na bahagi po noong pong sinumpa ang salaysay nito pong si dating Yusek Roberto Bernardo sa kanyang pagharap po in the Senate. Dalawa po itong bahagi na ating pong babasahin noong pong binasa nung una sa kanya pong pagharap noong pong September 25 sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, mga kapatid, noong November 14 sa kanyang pagbabasa ng kanyang supplemental affidavit, mga kapatid, tandaan po natin na nung nabanggit po itong pangalan na Olaivar, nagkaroon po ng imbitasyon sa kanya. Pero hindi siya sumipot. Hindi nagpakita. Pero wala na pong pagpupursige na paharapin siya. And then, sa gitna po ng mga affidavit na ito ni Ginoong Bernardo, kasi po tumatayo ngayon na star witness, importanteng testigo sa napakalaking iskandalong ito, si Bernardo. And siya rin po yung na-quote ni Senator Lacson sa kanyang pagpapaliwanag, di ba? Nung kanya pong sinasabi na hindi po ito umaabot sa tanggapan ng presidente. Pero magmula noon mga kapatid, ang ICI ni katiting na ni letra ng Try-Give, wala tayong marinig kung ito ba'y iimbitahan. Sino ho ba itong si Try-Give Olaivar na ito? Basahin nga natin muna po yung bahagi ng unang affidavit po nitong si Bernardo sa kanyang pagharap sa Senado. Ito po yung kanyang bahagi. Babasahin po ito in toto ni DJ Chacha magmula po dito sa number 21 sa ilalim po ng Yusek Try-Give Olaivar of DepEd. Narito po mga kapatid. Yusek Try-Give Olaivar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sonny Angara before his appointment as Undersecretary for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time Yusek Olaivar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla.
Later, I learned that he transferred to office of the Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sonny Angara. Sometime 2024, Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion pesos. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olivar. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion pesos for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Mga kapatid, ano po, ito ay 2.85 billion. Ang tanong nga natin dito, sandali lang ha? Oo. Bakit ganoon kabilis maglabas ng SARO ang DBM? So nagkaroon po ng pangalawang affidavit, ito pong si Bernardo, at nabanggit pa rin po dito si Yusek Traigib Olivar ng DepEd. Mahaba-haba po ito pero pupuntahan lang po natin dito ang bahagi po ng kanyang affidavit. Girl, pakibasa ulit. When Senator Sonny Angara became chairman of finance, Yusek Traigib and I would have several interactions as part of our work in budget preparations. When Senator Revilla was incarcerated with Senator Jinggoy Estrada, Yusek Traigib and I would frequently call each other so we can help look after the welfare and concerns of Senator Revilla, whom I visited several times with Senator Jinggoy Estrada while they were in detention. Aside from the deals I had earlier mentioned in my affidavit dated 25 September 2025, Yusek Traigib and I also had transactions concerning Senator Sonny Angara between 2019 and 2024, where Yusek Traigib received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sonny Angara, while the latter was the chairman of finance. As I had previously mentioned in my affidavit dated 25 September 2025, Yusek Olivar and I discussed the unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. Thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, which included projects worth 2.85 billion pesos. The contract IDs for the projects worth 2.85 billion pesos covered by the said SARO can be secured from the records of the DPWH Regional Office for Region 3 and the 1st District Engineering Office of Bulacan. Moreover, in the unprogrammed allocation for 2025, there could have been an additional 12 billion, more or less, funding which I am verifying and confirming at the moment. Mga kapatid, yung pong unang affidavit po binasa September 25 at sinumiti po sa Blue Ribbon Committee September 25. 50 days after, nagkaroon po ng hearing. Ito po yung pangalawa na pong affidavit, November 14. Pero hindi pa rin po inobliga o nilabasan po ng, kumbaga, hindi po nag-issue ng arrest warrant ang komite para po obligahin ito pong si Traigib na humarap sa pagdinig. During the reading of the second affidavit, nagkaroon ng interpellation si Senador Kiko Pangilinan dito kay Yusek Bernardo at narito po yung bahagi po ng kanila pong talastasan. So in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung
kabuuan na 15 yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of the Executive Secretary. Oh, which dinedeny ngayon ng Executive Secretary. No? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Okay, Secretary. okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. So, tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Ano hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. On program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So, sino ang kinausap ni Trike sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? Mga kapatid, yan po'y bahagi lamang ng interpellation po ni Senator Kiko. Klaruhin ko lang again, it's 2.85 billion pesos. Mga kapatid, kaya ho natin to tinatalakay kasi nga sa pagsasabi ng Malacanang na huwag tayong mainip, sa pagsasabi din po na dito ho walang sisinuhin, tayo po lamang nagtatanong bakit hanggang ngayon hindi inobliga ng Blue Ribbon Committee ng Senado si Tri-Give na humarap. And also, yung binabanggit po na pag-release agad-agad ng SARO ni hindi man lang po ngayon ng ICI imbitahan si Tri-Give at maging si Pangandaman. Bukas po ang aming programa para po kay dating DBM Secretary Amena Pangandaman dahil po meron din pong report na hindi naman maitatanggi. Ano ba ang background nito pong si Pangandaman bago siya ma-appoint ni Pangulong Junior bilang kalihim ng DBM? Siya po ay dati rin pong nanungkulan bilang Chief of Staff ng dating Senate President Edgardo Angara. At nagtrabaho din po sa Senate Finance Committee Chairperson's Office na si and now returning Senator Loren Legarda. At nagkaroon din po ng mga usap-usapan nga yung pong naging karanasan po nitong si Pangandaman before siya ma-appoint bilang DBM Secretary kung saan-saan siyang opisina na naglingkod diyan po in the Senate. So, ang tanong natin dito, halagang 2.8 billion girl, maglalabas ng SARO agad-agad ang DBM. Hindi po ganon kabilis yun. Hindi ganon kadali iyon. Hindi po ba? And if you also recall, sa salaysay po ni Senator Ping Lacson, doon sa paghahatid ng cash na sakay po ng armored van sa basement po ng isang hotel, sa Diamond Hotel diyan po sa lungsod ng Maynila, mga kapatid, hindi po ba doon po ang starring ay itong si Tri-Give pa rin at isang Adrian Bersamin na sinasabi po ni Senator Pantilo Lacson? Bukas din po ang aming programa dito po sa mga taong ito. Kaya po tayo lamang mga kapatid, November 19 niya, sinabi itong armored van na ito na umano nga ay naipon na yung 2 billion cash. Correct. Dahil ang sinasabi, naipon na dahil nagkaroon ng aberya nun sa Pangulong Duterte. Ito yung dadalhin ng Pangulo sa the Netherlands. Nagkaroon daw ho ng gusto at gulo, kaya wag muna. Wag muna mag-deliveran. Nakita Yun ang ho ninyo sinasabi. mga kapatid, Oo. cash na 2 billion daw po ang inabot. Kasi nga, again gaano ba ka-importante ang mga salaysay nito pong si Bernardo? Ang kanya mga salaysay po ngayon, may mga attachment na. At ngayon po patuloy siyang, sabi nga ni Senator Ping, inaaral ang laman ng kanya pong computer kasi nga po sa tinagal-tagal ng panahon sa dami ng mga transaksyon, mahirap pong top of your mind lang na ito po'y matandaan, hindi ho ba? At ikwento, kaya nga po nagno-notes daw po ngayon at nag-aaral sa kanya pong mga notes ito pong si dating Yusek Bernardo na umaamin din po sa kanyang relasyon kay former Senator Bong Revilla at maging kay Senator Jingo Estrada. Bukas mo ang aming programa muli po sa mga taong ito na nababanggit po sa naturang mga pagdinig. Ngayon, ito po lamang ang sa atin, hindi po ba? Kaya po, dito sa isyong ito, bagamat meron na pong mga ngayon po nakakulong, may mga nakapagpiansa na mga kawani lamang ng DPWH. Ang tanong nga po, kailan ho may makukulong dito na matabang isda? Again, due process. Again,
ano po, yung pong pagsiguro na matibay ang ebidensya. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin pong Tri-Give Olaivar na nauobligang paharapin sa investigasyong gayong sa affidavit po at pagharap ng star witness sa kasong ito, starring siya sa kwento. Hindi po ba talaga mapapaisip ka? Di ba talaga namang, di ba? Kung susumahin natin, maganda rin pagkakataon para ipatawag sila pangandaman o ang tanggapan po ng executive secretary para magpaliwanag. Kasi dito po ang binabanggit sa mga salaysay na ito, yung koneksyon na sa mas nakakataas. Yun ho bang kung paniniwalaan mo ang ikinekwento nitong si Bernardo, na hinahatiran si Tri-Give ng cash na bahagi po ng komisyonan o kickback sa mga proyektong ito, sinosolo ba lang niya ang pera? Siya lang ba ang nagtatago ng cash na ito? Ito ba'y para lamang sa kanyang sarili? O meron siya pinagbibigyan ng perang ito? Hindi po ba may basihan na tayo magtanong ng ganong uri ng katanungan? Sino ang kanyang patron? Bukas din po ang aming programa kay DepEd Secretary Sani Angara. At muli sa lahat po ng mga binabanggit sa kontrobersyang ito. Kasi may karapatan ng taong bayan. Ngayon pa na nangangako ang gobyerno na walang sisinuhin. Kung talagang walang sisinuhin, bakit po lumalabas na para bagang sa ngayon, parang exempted ito pong si Tri-Give at si Adrian sa mga patawag lang maging ng ICI. Muli po, kami po lamang dito ay nagpapaalala kasi baka nakalimutan na po ninyo yung unang pagharap nito pong si Bernardo. Na ngayon po, hindi na daw po ipapatawag ng ICI kasi nga daw po siya ay nag-a-apply bilang state witness. Pero ang tanong, ipapatawag ba si Pangandaman? Agad sumagot. Ito pong mahusay na chairman po ng ICI, hindi na daw ipapatawag. Kung hindi, yung bago daw pong hinirang na DBM secretary. Oo nga. Bakit po, Mr. Chairman Andres Reyes? Bakit? Wala bang kabuluhan? Wala bang katuturan? Kung ipatatawag niyo si Amena Pangandaman, makakasira ba sa inyong investigasyon? O may mga masisirang tao? Think about it. Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabahahan! Napapaisip tuloy yung mga kapatid natin ngayon. Thanks for the reminder. Thanks for reminding us na parang may exempted nga, no? Sa pagpapatawag ng ICI. Pero dahil nasabi mo na, baka this week ipatawag Hindi sila. natin alam, mga Pero ang kapatid. problema Baka naman kasi may tinatrabaho dyan, silang pasikreto. Pero ang tanong, hindi, tinatrabaho pasikreto para pag-imbestigahan tong si Tri-Give. Pero tanong, nasaan na si Tri-Give ngayon? at nasan na rin si Adrian? At kung sakasakali po, kasama ba? Sa mga umano'y freeze frozen assets ngayon ng mga taong sangkot dito, yung assets o anuman pong account sa bangko nitong si Tri-Give, hindi natin alam kasi nga secret eh. So atin po lamang uulitin sa mga pangyayaring ito, maging matalino po tayo. Gusto ho natin, mayroon pong matabang isda na mahuli at mapanagot sa kasong ito. Pero kung mayroon pong mga pangalan na tila bagaho, nabanggit na ang sinasabing papel sa kickbackan na ito at pangungulimbat na ito pero na hindi nababanggit sa mga ginagawang opisyal na pag-iimbestiga, palagay ko ho naman hindi magtatampo ang mga taga-Malacanang kung tayo po'y magtaka at magtanong, bakit? Think about it!